Season 13 na, baka mamaya may magsabi. Nilaro ni Gina yung season 13 kasi, Naka-notebook boss. pa naman din yan. Minsan. Baka mamaya, di ba? But then, this is already game number 2. Kailangan manalo ng Blacklist International if they want to extend this series. But for Echo, another win will secure them 3 points. Sisimula na ang game 2. Sino nga ba ang nakakalamang sa early game? OMG, umuwi. Okay, wait, sige. Doon muna tayo. Sino nga ba makakalamang sa early game? Teka, nandito syempre, of course, yung Lydia Graf, napakabilis ng wave clear, rotations, nandiyan din. Pero we also have to take into account the presence of a Joy. At kaya ako na pa OMG. Bakit? Kasi parang may nagbabalik dito na may something. Ano yun? Ano yun? Yung Novaria ni Sanji. Ay! Oh, para may something kasi eh. May something kasi eh. There's a something eh. Alam naman natin, di ba? Kapag Novaria ni Sanji, may something May yan something kasi eh. Yan yung tipo na pino-perspect pa na talaga nila to. Di ba? Hindi ko... Na-open? Sige. Kunin mo na yan. Iba kasi eh. Iba kasi. Parang bell na lang niya yung kulang para ma-identify na kung sino siya. Sobrang sakit na siguro ng likod ni Manjin. Kanina ba no? But looking at the emblem builds, mukhang common emblem parehas ang ating gold laners. Sustain naman kasi. Gusto talaga ng dalawang late game centric marksman na to. It's been a while. Walang Roger, no? Oo. For today, parang kailan ba natin huling nakita yun dahil puro Roger ang mga nangyayari recently. But speaking of yung sagot sa early, tingnan nyo naman kung gaano nakalow ang mga members ng Echo. Oo, dalawa agad. Both na JP and even Sanji. Hindi talaga yung strength ng linya talaga. Yung tawag siya ni Manji, mga bobati niya. Oo. Kasi talagang pumuputok yung damage eh. Oo, talagang ano eh. Kumbaga, hindi lang yung mga bobati niya may paputok. Ito din, si Zayda napakasakit with this Joy. And the thing with the Joy is malakas siya ng early game. Aha. Pero parang nagpo-fall off ng mid game. Pero pagdating ng late game, biglang sasakit ulit. Yeah, So parang hindi natin may expect to mamaya, Brigida. Ano yun meron lang minsan ding mga struggle yata mga teams na tapusin ang laro using just a jungler. Dahil parang meron nga tayong ine-expect or meron tayong mga nakikitang times na nagpo-fall off yung damage or yung mga nakikita expect natin sa kanya. Pero grabe, na-force mag-flicker doon si Sanford. So medyo marami-rami ang nakikita nating resources na nababurn or napapalo na members sa side ng Echo this time. Level 4 na si Sanford pero si Sanji mababa pang habulin. Pero mukhang libre na ang... Okay, kinabahan ako. Ikaw. Kasi kamunti ka di ba parang may... Okay. Ganun lang eh. Pero parang it's expected kasi ang magkalaban is Baksha and Joy. Parang gusto mo magkaroon mo na ng farm dito si Zayda. Hence siguro medyo pinabagal ng Echo yung kanilang rotation dito para sa game. Pero ang kinagandahan doon is at para kay OF naman is nagkakaroon din siya ng fast clearing. At dahil fast clearing, pwede siya mag-double lane. Oo, parang siya yung inaalalayan this time din ni Haji. So, yung mga double lane mechanics na ay pwede yata nating i-expect na from these two teams. And parang kailangan nating makita yung pag-capitalize talaga ng Blacklist sa bilis nilang makapag-clear using the Grok Lilia and even yung pag-double lane dito ni Ohe para ma-maintain or talagang mapataas yung gold per minute na nasa-secure nila para hindi na maulit yung kanina na may nahuhuli. And I think nagagawa naman nila yon successfully right now kahit na unting-unti lang ang nakikita natin. Kasi ito talaga si Ohe pinakakapag-double lane so far and todo alalay. And ang nagandahan nga lang din for Echo is wala din naman silang nabibigay sa Blacklist. Kahit nung nakuha yung turtle kanina, iniwasan din ni Sanford yung possible na death. And that's true. Yung kalakasan ng isang Claude ay yung kakayahan niyang mag-double lane ng maaga. So ibig sabihin doon ay less resources para kay Yue. Tiwala naman sa kanilang gold laner as they approach the gold lane of Echo. 4 na tao ang pinadala nila pero mukhang hindi naman natayo. Oh, ano lang muna, kalmado lang muna ulit para dito sa mga players. Huwag po kayo malilito, ang gamit po na hero ni Haji ay Crack at Minotaur po kay JP. Magkakulay lang po pero magkaibang hero yan. Pero nakikita natin 1K gold lead para dito sa Blacklist International at si Zayda and the rest of the squad ng Echo ay nagpa-farm lang din muna. So parang totoo nga yung sinasabi nyo dito nga dalawa na tila ba'y umiiwas din talaga ang Echo sa mga team fight. Talagang pinapatagal nila eh. Ayaw muna nilang makakita ng laban kahit na ulit-ulit nating sinasabi na Joy ang hawak-hawak ni Zayda dito. Di naman sila kakapusin sa pagkikipagsayawan at least we have the Barats as well as the Minotaur pero yung mga i-expect nating zoning from Blacklist International ang medyo mas lalamang. Kasi ultimo si Yue, asahan mo magzo-zone na yan using Lilia, babawas-bawasan. Nakikita naman natin ngayon kay JP ngayon napupuruhan yung mga glooms na binabato niya.
Oh, hinahanap din yata kung nasan si Zyder. Parang aabangan yata na. So may purple yata yung ine-explore. Pero na-reveal ako sa galing. O, tsaka medyo gutom na to si Sanford eh. Kakainin niya si Sensui para hindi makaretry pero mukhang pipigilan siya ng blacklist. Oo, tatlo yung nakabantay if ever. At nakita na nga natin dito makukuha ni Sensui. Dito yung bagong. Tapos si Ritonas welcome na gamit ni Sanford. By the way, meron Noah's Fury. Mapipigilan yung tatlo at dalawa pa na humahabol doon sa kanyang kakampi. At wala pa rin kills na nakikita in this 5-minute game. Mukhang slow-paced ang laruan ng Blacklist International Echo. Ito yung tropa mong sinabihan mo na after 6 minutes na tayo magharasa na. Pero nakikita natin nga pinangindigan lang ng Blacklist, especially yung kanilang pag-double lane. Pero speaking of laban, Final slash. Si Sanford ang target dito na blacklist. Ito na ba ang first blood? Sakto, Edward ang makakakuha. Edward, after a very hard Game 1, ang siyang makakakuha ng first blood in Game 2 as Blacklist secures a good lead. 5 minuto na ang ating nakikita. It's a 1K gold lead. At mukhang nakakapag-farm nga rin si Uwe. hindi natin nakikita yung mga aggressive na plays. Even Zaida natatanggap ngayon. Oh! Nakita natin dito si Saido makukuha na nila. Yung kaninang pinapahabol at pinapag-farm ng Echo ay nabigyan na ng blacklist sa mga manatore dito sa itaas. And Edward, mukhang nahimasmasan na after ng medyo mahirap na Game 1. Sabi niya, ako na to, ginalit nyo na eh. Oo, na-activate na ngayon itong si Edward. At maganda-ganda ka talagang nakikita nating lead in the hands of Blacklist International level. Meron agad lead itong gold laner na si Oheb. Tapos ngayon may laban na naman. Parang ganun nangyari kanina pero yung makakakuha ng kill dito is gonna be Outwin. So may bawi ngayon ang Echo. Pero yung side ng Blacklist International, pupunta muna sila doon sa mga pwede lang kuhanin na resources. JP on his Minotaur. Nagiging maganda ang kanyang performance with those Minoan Furies na talagang masyado ka ng malalim para makaalis pa. Sobrang well-timed palagi nung kanyang mga nagiging pagkabato nung Minoan Fury. And again, yun doon ang kailangang ingatan ng sobra ng Blacklist International kasi nasa kanila na yung kalamangan. So, hindi nila pwedeng hayaan na makuha or mabaligtad pa ng Echo ang sitwasyon right now na sobrang nakita naman nating nagbunga dahil kanina pa nakaka-double lane itong si OF at kanina pa sila nakakapagdepensa rin ng kanilang mga resources. And speaking of ingat, mabuti na lamang daw at hindi lumabas si OF kanina doon sa baba. Zaida, Parang trade yata. Pero Zaida ang makakakuha doon sa may certain objective. Kahit dalawang players ng Blacklist na nakapwesto. At sumama pa ng kill dito sa may bottom lane. Meron pang Torre. Na unti-unting pinaliit talaga ng Echo ang kalamangan ng Blacklist. at parang ganun lang, cross-map play, parehas sa Echo na punta. Hindi mo aakalain kasi medyo paalis na yung mga members na nakaabang kay OF doon sa baba pero nag-stay lang pala sila doon. At napakaganda nung naging pagkakasecure ni Zaida doon sa turtle. So isang iglap lang ang kinailangan para masara ng ganito kaliit yung kalamangang na-establish ng Blacklist International matapos nilang ma-pull off yung napakaganda sanang early para dito sa kanilang gold laner and the rest of their other members. Ngayon nakikita natin 200 na lang ang nagiging kalamangan ni OF kontra dito sa kanyang katapat at yung level gap na kanina meron non-existent na din siya. Ngayon, Blacklist International still with the gold lead. Kung maghahanap sila ng opportunities dito sa may bandang ibaba with Sensui rotating with the entire Blacklist squad. Overtime na ata ang call nila. Gathering information dan muna. Pero isa-isa na gathering is gonna be Sanji. At makatulad sa may ibaba ang gusto kuhanin na sakit ng damage ni Oheb against sa JP. But fully aware ang Echo na hindi natin kailangan ipilit na magkaroon ng teamfight doon sa ibaba. Depensa lang kung depensa, hindi rin ipipilit yung teamfight kung hindi kaya. Pero kung overtime na rin for Blacklist International, ganun din yata ang nangyayari ngayon sa Echo. Nagsasama-sama na ang mga pwede mong asahang magsama. Ang nahiwalay lang ulit ay si Zaida na parang medyo napanood na yata natin to kanina eh. Oo. Yung jungler na nag-aangat lang ng nag-aangat ng mga ibang lanes ng kanyang mga kampi. At talagang ito yung nakikita nating assassin style na jungler ngayon. Yung tipo na dahil mas mabilis kang maglakad, mas mabilis kang mag-rotate, ay talagang pinapuwersa mong slow mid push every time na mayroong kang downtime. And this is good for Echo. Dahil dyan, even ball game na ang ating nakikita, 9 minutes in. Nakita na rin. At ito pa yung for Echo pala since more on vision nga ang kanilang pwedeng strength dito with the Novaria. Medyo maiilang somehow dito ang Blacklist na pumasok anytime. At ito na, nakita na naman natin yung Lord. Makikita na ulit din natin yung isa sa dahilan kung bakit yun ang ating keys to victory. Yung pag-retreat at pag-engage ulit sa isa't isa. At may pampalagkit na rin si Yue ng dance floor with the Ice Queen wand. Kung mahihirapan mag-retreat ang Echo if ever kailangan mag-reset. Blacklist International already pulling the Lord towards their side pero mukhang i-reset na naman. Matagal-tagal to boy. M3, M4 parehas Lord dance yun.
Uy, ang daming pwedeng mangyari bago pa natin makitang kuhain yata itong Lord. Literal na sinasayawan lang. Pero Edward, sinimulan na yata. Final slash, wala pa namang nangyayari. Grabe yung pagkuha ng impormasyon ng parehong teams na to. Wala pang sobrang nagkukumit basta-basta. At papatagalin lang muli nila. Echo ang hawak ng Lord. Still another reset. This is the level 1 Lord pa lang. At alam mo naman, kapag Wala eh. itong dalawang kupunan ng pinapanood mo, talagang matagal-tagal Oh, ang sayawan na to. Pili ko mga 12 minutes. Di ba, 10 minutes nandito tayo. Mga kukuha muna ng kill, tapos 12 minutes, tsaka Lord objective. Pero mag-make sense din naman kasi para enhanced Lord na rin. Oo. Para din sa ating dalawang kupunan. So more ambition since meron nga din naman capabilities yung ating dalawang teams. Although nabuburn na at medyo nagiging malambot na rin ang isang Grok. So ngayon sisimulan ng Echo yung Lord objective. Nakita kasi ata nila si Oheb sa baba. Alam niyo wala pang gold laner ng Blacklist International. Minoan Fury na gamit na rin. Sino makakuha ng Lord? Reset na una swipe para mapigilan. Pero Sensui pa rin ang makakakuha ng objective. Sun is gonna be down. Pero magkakaroon ng balagan. Double kill na para kay Yue. Si Outplay nag-free hit. Pero natin na pang damage dito ng Echo. Blacklist ngayon pwedeng sumira ng Torre dito sa gitna. At iso-zone out pa nga ni Sensui. What a great play coming in from Blacklist. Oo, mukhang hindi pa nila tapos! Ang sakit na merong damage dito na hawak-hawak si Oheb. To think na ang kinailangang agad-agad buuin talaga ni Sanford ay yung Blade Armor. Para lang masagot, para lang makapag-provide talaga ng haharap dito sa mga damages na nagmumula sa side ng Blacklist International. And again, napakaganda kung tutuusin actually. Nung nakita natin Minoan Fury setup on, sa parang inikutan pa doon ni JP. Pero mas naging well-rounded lang kasi mas pangmaramihan lang yung targets na natamaan ng Blacklist International doon sa team fight. So mas nakuha nila yung advantage kahit na Echo ang nagsimula. At Echo nga ang nagsimula pero Blacklist ang kumain. And Blacklist right now, just pushing the top lane. Kasabay na rin ang kanilang mid lane wave. Mukhang kailangan dumepensa dito ng Echo with JP in the front. Si Sanford, mukhang konting ambalang yan. Pwedeng may makain na crucial. Oo, kailangan talaga nila dito parang capitalize yung skills na meron sila katulad na ginagawa din ni Yue. Very effective yung yung Lilia dun sa Lord Oo. kanina. Parang ang daming nasa-zone. Tapos nung nagsa-zone pala, meron pang black shoes. Diba? So talagang gamit na gamit ang resources. Yes, itong Lilia ngayon nga ang sinasabi nating isa sa mga pinaka-magiging taga-zone pa yata ng Blacklist International. Even yung nakita nating previous game nung si Super Freeze, ang layo ng nararating ng mga black shoes. And isa yun sa mga napakagandang strengths or capabilities talaga ng Lilia. To think pa lang yun ay medyo kompleto na talaga yung resources niya sa kung paano niya alalayan yung kanyang kupunan. Talisman, nandiyan naman. So very spammable na yung skills as well as yung pampalagkit na banggit. And the lighting truncheon sa kung magsasama-sama man kayo, ay medyo mas makukuha pa o mas magugustuhan yun ngayon ng Blacklist International dahil sila nga rin naman gusto na yatang magsama-sama din. Lalo pat nagpaparamdam sila ultimo yata dito sa purple buff ng Echo. Sinasaraduhan na rin ang pinto sa purple buff. Aji with the Grok wall. At mukhang kukunin nila ang purple ng isang Joy. Oh, pero mahahanap at makikita mga players dito dahil sa Astral Echo apat ang tatamaan. At maaagaw. Oo, nakuha pa din. Oo, nakakuha pa din dito ni Zaida. At diretso naman doon sa kanyang orange buff. So ano pa rin dito, more on Lord pa din talaga yung magiging laban ng dalawa. Matagal-tagal pa ang ating labanan dito. At the Lord spawning 20 seconds from now, Luminous Lord na ang lalabas. Pero mukhang bago pa man magsimula ang Lord Dance na yan, ay may i-establish ng kakaiba ang Blacklist sa baba with an, I don't know medyo malaking rotation to. Oo, napakarami nilang nandito. 10 seconds or less than 10 seconds prior to this upcoming Lord. Na 12-minute Lord na nga by the way. So, pwede mo nang asahan yung mga hampas-hampas at yung maragdagang damage o alalay na mabibigay din niya dito sa kanyang mga kasama. Kidlat-kidlat. So, magiging lighting truncheon. Parang napakarami natin makikitang ganoon. Pero may nahatak. At nakikita pa nga dito si Sanford na ginamit natin ito as welcome. May Wow. pagpasok si JP doon. Tatlong tatamaan namin ng Masuri. Tapos nakahanap nila si Oheb. Sensui mamamatay na rin. At double kill na para kay Saida. Tapos si Outpaid. Diretso doon sa may Lord. Kailangan na natin kuhanin yung objective. Huwag na natin bigyan ng pagkakataon yung Blacklist na makapag-contest pa. Napasalamat pa si Sanford. Nung tinulak siya papunta doon, sabi niya thank you. Tapos biglang may support na si JP. Nakapagtura pa ng kalaban kasi mamamatay na siya doon Yung tiwala na pinakita niya kay JP. Echo secures that Lord. Napakalaking bagay ngayon ng kunat na meron etong si Sanford. Considering na sinabi natin, grabe yung pagpaprioritize niya ng Blade Armor. Pero parang in the end, very much worth it yun. Kasi natagalan niya yung kung ano mang pagbuhos ng skills yung ginawa sa kanya nung nag-detone as welcome na. And at the same time, nung nangyari lahat ng yun, nung naabutan niya yung dulo, yung kanyang
dun sa kanyang nakuha na saktong-sakto doon sa ibang mga members ng Blacklist International. Napakaraming na-stun. So just in time din yung pagpasok ni JT. Well-coordinated team fight na naman ang nakita natin mula sa Echo. At ayun na nga, pabangga sa taas. That's one inhibitor turret na mukhang madedefensa naman ng Blacklist. Dahil doon sa likod with the electrifying beams. Kaya naman hindi siya ma-stun. Mukhang walang makukuhang inhibitor turret ang Echo. Pero mapupunta sa kanila ang Gold Lead. Oo, kanina nung tinatry na depensa ng Blacklist yung Lord, nakapaaray tayo ng konti. Ramdam na natin yung damage ni Sanji on this Novaria. So, take note 5-5 lang pala yung ating hero kills para dito sa both teams. Aray. At 15 minutes, di ba? Napaaray ka din. Kasi Grak na yun, oh. Oh, iba talaga no? Sobra. May something. May something eh. At alam mo naman na may region naman daw ang Grok, kaya parang siya na lang talaga ang sumasalo. Feeling ko sinasadya niya na to yung tipo na Para kaysa, ma-shoulder niya. kaysa mapunta pa sa iba, siya na lang ang sasalo. Aray. Zaida with the electrifying beats, forcing Yue na mag-black shoes habang poprotektahan nila ang kanilang purple. Oo, very crucial. At saka na-reveal by the way yung mga positioning ng mga players dito. So dito naman magmamatter yung mission na binabagit natin on this Novaria. Kasi isang latag mo lang na Astral Echo, okay na doon sa may southwest na gano'n. Wow! Ano? May ano talaga no? At kung titingin nga po kayo dito sa may Luzon, makikita nyo ang low pressure area na hindi talaga dahil napakainit ng panahon. Ibang klase na yung mga nagiging calls at comms natin dito dahil ganoon na lang din ang nakikita nating gulat factor mula sa mga nagiging Aray. laban na ngayon nasa 16-minute mark na tayo. So mukhang ano to mas magiging mahaba yata compared to game number 1 kasi mas dikit nga naman yung nagiging showing of both teams. Hindi nga lang dikit, parang siso pa. Ay, Yung oo. tipo na minsan mapupunta sa Blacklist ang Gold Lead, minsan naman nasa Echo, at nagbabago to tuwing may naglalaban para sa Lord. Ay, oo. At 20 seconds na lang, Oh, ay ayan na. suntukan na naman. Parang Pacquiao Hatton part 3, joke lang, one part lang pala yun. Ay, kaya yung mga ano dyan, yung mga nanonood dyan, huwag niyo kakalimutan na meron tayong pag-giveaway na diamonds. Ay, oo. Comment lang kayo ng hashtag ECHO or X. Baka magkamali pa na Baka magkamali pa eh. Apat na letter na lang. Tapos or kaya hashtag BLCK. Yes. Kung saan kayong team nakasuporta, isama niyo yung game server tsaka game ID. Dahil apat ang pipiliin na mananalo. Punta na kayo sa YouTube at mukhang magbabato na nga ng Astral Echo dito si Sanji. Hihilain ni Sanford ang kanilang Lord, pero mukhang hahatian sila dito. Sabi ni Andy, anong kanyang Lord? Amin dito! Grabe, kompletong-kompleto na naman. Wala pa tayo nakikitang nag-aangat muna pero baka yun na muna ang gagawin yata nila Zaida dito sa gitna. So, nagkakakitaan lang talaga yung dalawa nating teams. Mapapatanong na naman tayo kung hanggang kailan matatapos yung ating sayawan. Ay, matagal pa. Mukhang instant na si Zaida pa lang mag-aangat doon sa top. Ay, si Sanji daw, pansamantala. Sabi siguro dito ng objective, Ano? Saan Saan ba ako lulugar? Saan ba ako lulugar? Ano bang gusto mo? Yung mga parang radio drama na, saan ba ako lulugar? Ano? Parang halatang nagra-ride. Naririnig lang sa FX. Yan. Shoutout po pala sa mga magigiting natin din na mga manonood. Oo, yung mga nanonood ng MPN sa daan! Ay! Naku, meron nakapray kita doon, meron pa magpasok. Sensume medyo nangangalahati ng buhay. Binawas Julian Desperton. Ang nagamit Lord! na, pero nakakabalit na ng mga kills. Patay dito si Sensui. Buhay pa rin si Sanford ang mapapatay sa isa. Pero immortality. Kailangan umalis ngayon. Kailangan umuwi ni Hachi. Pero tatong play ko, mahabol! Hachi, Mahabol pa patay! rin! At nahabol pa nga ni Zaida! That is Zaida securing not just the Lord, but also a couple of kills. Nakapag-usap na naman, nagkasundo na naman ang Echo and right on cue. Pagkakuha ng Lord, nakapag-spawn din naman siya agad-agad. Ngayon ay kakatok na yata, hindi pa nagre-respond tatlong miyembro ng Blacklist. Kailangan magdepensahan ng Blacklist ngayon. Merong Lord yung sa may top. Habang si Zaida doon naman sa may bandang ibaba magagaling. At unti-unti nga. Nakita niyo po si Outplay. Talaga tinitira ng mga tore. Kaya naman Echo ang magbuwawagi para dito sa ating serye. Hindi dahan-dahan ang pagkatok ng Echo doon sa base in Game 2 as they take the sweep. 3 points para sa Echo. Grabe yung charge. Kinailangan lang ng